Siguro ito na yung pinakamasakit na talo ng Dallas ngayong season. Mas masakit pa sa talo nila sa Suns yung natawagan ng foul. So tabla kasi yung score ng Mavericks at Jazz. Nasa Utah pa yung bola na sila pa yung worst team dito sa West. Biglang nakatalog sa depensa si Luka ayon sa mga fans. Yun kasi ang comment. Nawala ng signal. Kaya easy dunk si John Collins mula sa pasa ni Jordan Clarkson. Kung titingnan pa kasi yung mukha ni Clarkson, alam niya na kasing parang walang pakay si Luka bago niya ipinasa yung bola. Yung Luka Doncic, naging Luka Oncic na wala yung D. Kahit si Najee Marshall nagtaka anong nangyari, bakit nagkaroon ng easy 2 points si Jack Collins. John Collins lang talaga yun. Tinroll agad ng mga fans si Luka at tinawag siyang laziest defender ng NBA. Ang siste kasi, kapag si Luka gustong dumepensa, nakakadepensa naman talaga siya. Kita naman yon nung playoff game. Lumalabas lang yung D ni Luka kapag fast tense. Hindi naman kasi siya kilala bilang two-way player or kaya defender. Ang sagot naman kasi ni Luka dun sa nangyari, nagkaroon ng misunderstanding sa depensa nila. Parehas sila ni Grimes na nakatingin sa bench. Hindi pa alam kung sino yung nagbibigay talaga ng instruction sa kanilang dalawa. Siguro meron magko-comment, talo, wala na talagang dahilan. Huwag nang ipagtanggol si Luka, wala talagang depensa. Kaso ganun talaga yung mga pogi, nagtutulungan. Sa last play kasi ng Jazz, kita ng setup si Grimes sa babantayan niya. Sabi nga nila dati, para hindi mag-agawan ng bola si Kyrie at si Luka, tig-isa sila ng bola. Ang nangyari dito, tig-isa sila ng coach. Si Marshall nakasetup na kay Clarkson, andun si Jason Kidd nagbibigay ng instruction. Yung isang assistant coach naman, di ko makita kasi yung mukha kaya hindi ko makilala. Nagbibigay ng instruction kay Luka at kay Grimes. Kaya nga ang sabi ni Luka, misunderstanding kasi hindi niya alam kung siya ba or si Grimes yung mag-hit or magpapalit silang dalawa. Hindi naman talaga nakatulog si Luka noon. Tinitingnan niya yung assistant coach na nagbibigay ng instruction. Dahil after nung dunk ni John Collins, disappointed ng matindi yung assistant coach na nagbibigay ng instruction kay Grimes at kay Luka. Akala mo natalo ng malaki sa scatter. Kahit si Luka disappointed dun sa nangyari at parang may sinisisi pa dun. Sa last play pa ng Dallas, naipit din si Luka sa defense ng Jazz. Hindi makakuha din ng bola si Klay Thompson, bantay sarado din. Naipit pa sa left side yung offense nila kaya si Marshall yung kumuha ng bola. No choice na rin, mauubos na yung oras. Kaso nga lang si Marshall 17% sa 3-point area ngayong season. Naka 37 points naman si Luka na may 7 rebounds at 9 assists. Si Klay Thompson naman 17 points. Siguro dahil si Marshall din yung kumuha ng last play ng Dallas dahil mainit din sa game, 19 points siya dun. Ang Dallas pa 0 out of 3 sa kanilang road games. 4 straight na talo na sila ngayon. 1-4 pa sa last 5 games. Sa 4 na talo pa ng Dallas sa nakaraan 5 games, lahat yun nangyari sa clutch. Nag-switch sa automatic yung Dallas. Dati sila ang pinaka-clutch team sa playoffs, ngayon naging palyado. Ang naging reason naman ni Luka kaya sila nagkakaproblema sa clutch, nahihirapan siya mag-adjust sa off-the-ball offense. Base sa kanya, majority siya yung ball handler. Maghahanap siya ng open teammate. Kapag naipasa niya, magkakaroon siya ng off-the-ball setup. Hahanap siya ng magandang pwesto para makatira. Nababago bigla yung off-the-ball setup nila kapag nakita ni Luka na 3 to 4 seconds na lang yung shot clock. Kaya ititira na niya. Overall, lahat sila nasa off-the-ball offense. Ang player na sanay sa off-the-ball offense talaga sa Dallas, si Klay Thompson. Ang nangyari, lahat sila ganun din ang naging setup. Parang si Klay ang sinunod, imbes na si Luka yung masunod dahil siya yung heliocentric. Bagsak ngayon ng Dallas sa number 12, 5-7 record, kumpara sa last season nilang 9-3 start. Ang Dallas nagkakaproblema ng third week dahil hindi sila manalo kapag hindi umabot ng mahigit 120 points. Ito lang yung napansin ko. Ang Suns, ang number 1 team ngayon pagdating sa clutch sa West. At nawala din sa kanila yung turnover. Yung Dallas, bumagsak ang clutch nila, nakuha ng Suns. Yung Minnesota naman, nagkaroon ng maraming turnovers. At yung Dallas at Minnesota, magkasama ngayon sa ilalim ng standing outside ng top 10. Wala lang, shinare ko lang. Time.